And ito naman yung weakness, guys. Ito talaga third party. Malinaw. Okay? So, yan yung weakness ng relationship nyo. At saka, parang yung iba sa nyo, guys, parang palagi nyo rin pinagdududahan yung person nyo. And the more na nagdududa sila, kayo, the more na pinapatunayan nila sa inyo na tama yung duda mo. So, yun talaga yung weakness, guys. Yung medyo palikero, medyo mahilig sa side bet yung person nyo, guys. Hello guys, hello Aquarius. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran, guys, para ngayong November para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, guys. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga influences. Maaari maka-impluensya sa love life nyo. So, meron ditong union, mga kapixie. This is a very positive energy, guys. Kasi, ibig sabihin nito, pagsasama, no? So, it's either mag-level up yung inyong pagsasama ng iyong person. Let's say, for example, girlfriend, boyfriend, pwedeng mag-live-in together as a couple or magpakasal. Pwede rin na union in such a way na kunwari LDR kayo, long distance, ganyan, tapos magkikita kayo or meet up, ganyan. So, merong pagkikita, merong pagsasama na maaaring maganap or ma-experience kayo ngayong. Pwede rin yung mga nagkahiwalay, no, as in mga separated na, ganyan. Pwede naman na magkita lang, hindi naman yung magsasama, pero pwedeng mag-bond ulit, magkita, mag-reconcile, ganyan. So, may mga ganong ganap na pwede kayong ma-experience, Aquarius. Meron ding children, mga kapixie. Pwede rin na dahil sa mga bata, no? Kaya magkaroon ng union. So, kunwari, baka nabuntis ka or nabuntis mo siya, kaya maaring yun yung maging dahilan ng pagsasama nyo. O kaya naman, dahil sa mga anak, kaya nagtatagal yung union nyo ng person mo, mga kapixie. So, take it how you'd like to interpret it, mga kapixie. And another message, Aquarius. Ito meron love triangle, mga kapixie, no? So, pag sinabing love triangle, pwedeng may kabit, mistress, ganyan, may mga sabit or sumasabit sa relasyon. Pwede rin na triangle na yung mga third parties na mga in-laws. In short, may nakikialam sa relasyon, pwedeng barkada, trabaho, no, na nangaagaw ng atensyon ng person mo, mga kapixie. Pero kahit ano pa yan, pwedeng nagkakaroon ng third party sa relationship nyo. If in case naka-resonate kayo dito, guys, meron tayong subliminal, pampawala ng third party, pampawala ng balakid, pampaloyal, tsaka para ikaw ang piliin. So, yung mga subliminal na yun, guys, yun yung best combo kung nakaka-experience kayo ng third party situation. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages na yan. Ito naman yung mga mensahe sa inyo ng person nyo, yung mga gusto nyang sabihin, mga kapixie. The timing just wasn't right for us. So, para sa kanya, para dun sa person mo, hindi perfect yung timing para sa inyo. So, it's either yun yung reason kung bakit kayo naghiwalay, or kung bakit kayo maghihiwalay, or kung bakit, parang feeling ko binibigyan niya lang ng excuse, no? Yung mga hindi magagandang dahilan or hindi magagandang bagay na nangyari sa relationship nyo. Pero para sa kanya, it's the timing, no? So, pwedeng masyado pa kayong bata, pwedeng with this triangle energy, no? Pwedeng in a relationship kayo parehas sa ibang tao. Tapos nagkagustuhan kayo. Yung mga ganon, parang mga K-drama, guys, or parang, hindi pala, mga drama sa Pilipinas, uso yan, mga kabit-kabitan. Kahit nga hindi drama, diba? Kahit sa totoong buhay, nangyayari yan. Okay, so, yeah.
And another message, guys, I feel you leaving me behind. So, nararamdaman niya na parang nagkakaroon na kayo ng gap, no? And pwedeng yun din yung reason kung bakit niya gina-justify yung pagkakaroon ng third party, mga kapiksi. Okay? So, yeah, mga excuse yan ng mga cheaters, guys. Pasensya na sa mga tatamaan, mga kapiksi. Pero doon lang tayo sa truth, guys. And, pero, hindi ka pa rin nawawala sa isip niya. So, medyo may pagkagahaman itong person mo. Guys, hindi ka naaalis sa isip niya, pero, pwedeng nasa piling siya ng iba. So, especially guys, kung, nakikinig kayo ng pampabalisa subliminal. Pag nakikinig kayo ng pampabalisa subliminal, guys, hindi yan talaga matitigil sa kakaisip sa inyo. 24/7, guys. Kaya nga nakalagay doon, 24/7, kasi, literal na kahit natutulog yan sila, guys, may kita at may kita nila kayo sa panaginip nila. Pagkagising nila kayo agad yung may isip nila hanggang sa matulog yan, guys. Kahit na magkalayo kayo, magkahiwalay kayo, kahit na wala kayong contact, guys, napaka-effective niyan subliminal na yan, mga kapiksi. So pakinggan nyo kung ayaw nyo silang makatulog. Kung gusto nyo mabalisa sila. Pero pag nabalisa kayo, guys, ibig sabihin balisa na yung person nyo. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius tsaka Love. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex or vice versa. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And, yeah, sa mga naghanap ng pampaswerte pala, guys, aventuring siya kasi trino, recommended ko. May makikita kayo mga links sa description box. So, air sign kaya represent ng King of Swords. Ito yung ating love energy, guys. So, if in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Okay? So, yung first card natin, mga kapiksi, ito yung current feelings mo, no? Ito yung current energy mo dun sa relationship nyo, guys. Parang pinapatatag mo yung sarili mo, mas matapang ka sa pagdadala ng relationship, nilalakasan mo yung loob mo, kahit na may mga problema, may mga challenges, especially, guys, if merong triangle, no? Na ibig sabihin, third party situationship, mga kapiksi. So, pagdating doon sa relationship, guys, talagang as in, parang buo yung loob mo na it's either ipaglaban yung relasyon, ipaglaban yung person mo. Pero, yeah, so, kumbaga, lakasan ng loob, patibayan ng loob, ganyan. Ilalaban mo talaga hanggang kaya mo. And, ito naman yung person mo medyo slow siya. Parang medyo slow yung person mo, mga kapiksi, no? Kumbaga parang hindi siya kagaya mo, hindi niya kayang sumabay sa inyo. Pwedeng may pagka-ambisyoso din itong person mo at saka may pagkaisip bata din, guys. So, when it comes to maturity, mga kapiksi, kung ikukumpara siya sa'yo, pwedeng literal na may age gap kayo, no? So, let's say, mas matanda ka kaysa sa kanya. O kaya naman, in terms of maturity, ikaw talaga yung mas mature kaysa sa kanya, ikaw yung nagdadala ng relasyon, ikaw yung matapang, no? So, parang pwedeng sabihin natin na under mo yung person mo, ganyan. Pwedeng submissive din siya sa inyo, mga kapiksi. Okay? Or, baka may pagka-dominante ka dun sa relationship, guys.
Ito naman yung connection nyo, mga kapiksi. Yung connection nyo, guys, there are a lot of problems, maraming problema, maraming frustration, maraming disappointments, mga kapiksi. Syempre, guys, no, especially if meron talagang triangle, sino ba naman ang hindi mafo-frustrate, diba? Kapag ka may third party situationship. Pero yon, maraming problema, maraming hanash sa relationship, maraming hanash sa person. Guys, maraming reklamo. And ito naman yung kumbaga standing strong. Ito naman yung strength ng relationship nyo, mga kapiksi. Standing strong pa rin yung relationship nyo, which means na yung iba sa inyo, kahit may third party, kahit alam nyo na may third party, nilalaban pa rin yung relationship. And yung iba sa kanila, guys, kahit na may kabit sila, hindi pa rin sila umaalis sa inyo. Hindi pa rin nila pinipili yung kabit nila. Pwedeng meron na rin silang history na mga playboy, playgirl, ganyan. Tas parang nag-iiba lang yung flavor of the month. Ibig sabihin, nag-iiba-iba lang ng mga babae or ng mga lalaki. Pero pwedeng may history sila ng ganun. But for some of them, guys, they keep on coming back to you, no? So parang namamagnet nyo pa rin sila palapit sa inyo, mga kapiksi. And kayo naman, sabi ko nga, bilang strong kayo, no, parang ilalaban nyo talaga tong relasyon na to. Pwedeng dahil na rin sa karapatan, lalo na kung mag-asawa kayo, pwedeng pinaglalaban nyo rin yung mga anak, no, mga karapatan ng mga anak. Ganyan. And ito naman yung weakness, guys. Ito talaga third party. Malinaw. Okay? So, yan yung weakness ng relationship nyo. At saka, parang yung iba sa nyo, guys, parang palagi nyo rin pinagdududahan yung person nyo. And the more na nagdududa sila, kayo, the more na pinapatunayan nila sa inyo na tama yung duda mo. So, yan talaga yung weakness, guys. Yung medyo palikero, medyo mahilig sa side bet yung person nyo, guys. And eto, guys, so hindi talaga kayo. Ito yung guys, no, yung parang kung magiging successful ba yung relationship nyo. So magkasama pa rin, mga kapiksi. Kumbaga, kahit na merong mga third party, maraming problema or challenges, standing strong pa rin yung relationship nyo, guys. Kasi nga yun nga yung strength nyo. So, kahit na magbugbugan kayo, magmurahan kayo, mag-awayan kayo araw-araw, walang susukaan, walang sukuan. Parang ganon, guys. Okay? So, and okay lang yan, guys, kung nasanay na kayo, diba? Kung gusto nyo talagang ipaglaban. Pero sometimes, it's also okay to let go of the person, especially kung ang kapalit na nun ay ang inyong peace of mind, mga kapiksi. Kasi hindi rin healthy, hindi rin masaya, especially sa mga bata, kung palaging may away, guys. Meron namang iba na hindi na lang sila nag-aaway, hindi na lang sila nag-uusap, pero magkasama pa rin sa bahay. So, mga ganun. Pero syempre, ikaw, you do you, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.